We are so blessed po that last Sunday, tayo po ay naturuan ni Sister Ken about her message, listen. No, listen. And habang siya po ay nagtuturo, at narito po ako sa unahan during that time, nakita ko po kung gaano kabuhay yung kanyang mensahe na listen. No? Kung maririnig po natin parang very normal, masyadong mababaw, lagi nating naririnig kahit saan yung word na listen. Pero yung kanya pong itinuro nung Sunday is very applicable talaga sa ating lahat. Especially nung Sunday, sabi ko nga po, kapag tayo ay masyado nang sanay sa kung ano yung sunod-sunod na dapat mangyari, na dapat gawin, we stick to that. At kapag po may nangyaring kakaiba, we are so aware and it makes interruption sa ating ginagawa. Ano po? So very buhay na buhay last Sunday na may mga nagkakagulo sa likuran dahil ang worship team daw ay hindi pa umuupo. Naaalala niyo po ba? So, dahil sanay sila na pag akyat dito ng ating speaker, magsasabi na ng thank you worship team and then makakaupo na sila. So, last Sunday po ay iba ang nangyari. Amen. So, nag-aano na sila, they are nagkakagulo doon na bakit nagmumustrahan na, nagsisinyasa na. At during that time, si Ate Maika, na alam naman po niya kung ano yung kanyang dapat gawin, she was interrupted by that voices. Right? So see, kung tayo po ay hindi natin alam yung boses na ating papakinggan, any moment, pwede po tayong masway ng situation. No? And we are so aware na napakaraming boses na meron tayo sa ating paligid. Kahit nga yung boses ng ating sarili, isa rin yan sa talagang malakas, no? Na kailangan ay ating patiningin. At ang marinig natin ay ang greater voice sa ating buhay, which is the voice of God. Amen. So sabi po ni Sister Ken last Sunday, the voice you follow shapes the life you live. And we are so blessed po that we are here. Nakaupo tayo right now, nakikinig, at narito tayo sa sambahan ng Panginoon na kung saan ang kanyang salita ay patuloy nating tinatanggap na siyang nagsishape, humuhulma sa ating buhay. Kasi kung wala tayo at wala tayo sa ganitong gawain, hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, napakabilis na tayo ay masway ng mundo. No? Kung ano ang meron sa mundo, we go with the flow. Kung ano ang trending, ano ang viral, doon tayo, right? So allow me to share my message today, which I entitled, To Know Him and Make Him Known. So nakakatuwa po sa aming APIS, na kung saan pag pinag-usapan natin ang pagkilala natin sa Panginoon at yung ways kung paano natin siya ipapakilala sa iba, para bang very natural na. Okay, be a soul winner. Okay, evangelize. Okay, disciple. Pero kung paano po ito hinihimay-himay right now sa aming APIS, nakakatuwa. Nakakatuwa po. So sabi ko po dito, knowing God and making Him known are fundamental aspects of a fulfilling and meaningful life. Do you agree with me? Right? Kasi ako po personally, nung mga panahon na akala ko kilala ko ang Diyos, pero hindi pala, nakakaramdam pa rin ako ng emptiness. No, sabi nga kahit pa everyday kang nagro-rosaryo, everyday kang nagpe-pray, pero hanggat hindi mo pala talaga siya kilala, laging may kulang, laging meron tayong hinahanap. So sabi nga po, yung pagkilala natin sa Panginoon, yun yung magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kasi nung panahon po na hindi pa natin kilala ang Panginoon, everything revolves around ourselves. Na para bang
ang mga goal natin at direksyon ng ating buhay nakatuon lamang sa ating sarili. Mag-aaral ako ng maayos, gagraduate ako, magtatrabaho ako, tutulungan ko ang pamilya ko, magpapamilya ako. Still, I will provide for my family. Na parang matatapos na yung buhay natin nang yun ang ating iniisip. Magpapaganda ako ng bahay ko, bibili ako ng sasakyan ko. Which is, nung makilala ko po ang Panginoon, mas nagkaroon ng wider perspective kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong aking mensahe, naalala ko po, grade 3 ako. Kayo na po ang bahalang mag-compute. No? Grade 3 ako, and nagbabasa na po ako noon ng Bible, pero ang binabasa ko po ay yung mga istorya na madaling maintindihan. No? About kay Adan, kay Eva, about kay David at kay Goliath, yung bang mga istorya na mas madali akong makarelate. Kasi pag ang binasa ko na po yung lahi-lahi, wala na, naantok na. Hindi na natuloy yung pagbabasa. Pero nung panahon po na yon, merong situation na tinanong ko ang inay. Sabi ko po sa inay, kasi nung panahon na yun, iniisip ko, paano na nga lang pagka nawala ang tao sa mundo? Parang ibinalik po yung pag-iisip ko nung time na yun na, di wala na, hindi ko na makikita yung family ko, hindi ko na makikita yung classmates ko. So sa murang edad, sabi sa akin ng inay ko, napagalitan ako. Kasi sabi niya, sa murang edad, yun ang iniisip mo, paano pag namatay. Pero I believe po, na kapag hindi natin kilala ang Diyos, talagang ang thinking natin at ang pagkaunawa natin, once namatay tayo sa mundo, wala na. Tapos na ang buhay, wala na yung istorya tungkol sa'yo. Yung iba nga baka nakabasa pa about reincarnation and hoping na magkaroon nun kasi at least mabibigyan ulit tayo ng another chance to live sa mundo. No? Baka yun pa yung naiisip. Pero nung panahon na yun, iniisip ko, paano nga, di wala na. Saan na kaya ako mapupunta? Pero nung time na makilala natin ang Panginoon, saka natin naintindihan na ang kamatayan pala ay lagusan lamang. Kung ano tayo dito sa mundo, ganun pa rin tayo pagdating doon sa pangalawang buhay. Ibig sabihin, kung ano, ako pa rin yun. No, wherein dati, akala ko, tapos na, wala na, hindi ko na alam saan ako pupunta. No? So yung ating pagkakilala sa Panginoon at kung paano natin siya ipakikilala sa iba, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Amen. Hindi natin siya pwedeng paghiwalayin. The moment na nakilala natin ang Diyos, tayo ay Kanyang pinili para mula sa kadiliman, mapunta tayo sa kaliwanagan. Kaakibat noon yung ating divine responsibility to share Him to others. And recently lang po, I was so guilty din, no? Kasi sabi nga po dun sa i-share ni Pastor, men are inherently unfaithful. Kahit pa sabihin natin na I am faithful to God, I am faithful to what I am doing, laging nawawala. Laging yung consistency, it's a great challenge, I think, doon sa journey na meron tayo, especially in our Christian faith. Na may panahon na tayo alam nyo yun, nag-aapoy, ignited yung nararamdaman natin para sa Panginoon. Yung sinasabi ng Pastor Wilson na aarit-arit, yung isdang pag pinirito mo, pag hinango, talagang sisirit-sirit pa yung mantika. Pero tayo as Christian, nandoon din yung may panahon na tayo ay nanghihina, nanlalamig. So we are inherently unfaithful. But because of yung devotion natin sa Panginoon, really, binalikan ko, ano ba pag sinabi nating devotion? Paano ba natin ginagawa yung devotion at ano ba talaga yung devotion? So sabi po doon, ang devotion, it requires sacrifice, it requires commitment, and it takes passion. Doon po sa ating devotion. Kasi yung devotion natin, kung talagang we are devoted to something or to someone, hindi po nawawala or hindi po napuputol.
parte na po siya ng buhay natin. And it's really essential na yun pong devotion and yung ating, the way we listen to God, it is very connected dito sa ating pagkakilala sa Diyos. Amen. So, life without God is meaningless. No? We go with the flow. Lahat ng bagay na pertaining sa sarili natin, yun ang nabibigyan natin ng focus. So in Colossians 3 verse 17, whatever you in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So it is a misconception po that every time na pag sinabi nating we glorify God, we praise the Lord, is ito lamang yung mga panahon na kapag tayo ay nagpupuri, kapag tayo ay kumakanta, kapag tayo ay sumasayaw sa Diyos. No? Kasi ang totoo po, sabi nga dito, whatever we do, kung sa salita man natin yan or sa actions natin, we have to do it. We have to do everything in the name of our Lord Jesus. No po, at patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos Ama na ibinigay niya sa atin ang Panginoong Jesus. So according to Billy Graham, most of us know about God, but that is quite different from knowing God. Most of us know about God, but that is quite different from knowing God. So Billy Graham po is an American evangelist. And during those time, minaximize niya po or ginarab niya yung opportunity to use television and radio to share the gospel. At sabi po doon, ang kanyang mensahe is John 3:16. Wala siyang pakialam na paulit-ulit yung kanyang mensahe, but he dwell on that message, John 3:16. So sabi niya po dito, magkaiba, nakilala natin ang Diyos. Iba siya doon sa knowing God. You know why? Kasi pag sinabi po nating knowing about God, it is a cerebral exercise. Why cerebral exercise? Kasi we can recount stories from the Holy Scripture. We can acquire vast knowledge about God. Lalo na po sa panahon natin ngayon, we have CC, we have ChatGPT. No, nasa era po tayo that we are AI driven at lahat ng information is available, napakadali. Very convenient nga, especially sa mga estudyante na gumagawa ng assignment. Kasi nung mga panahon namin, nakadepende kami kay Tito Google. No? Ngayon, ang dami ng sources, ang dami ng ways na ready, available na yung information. So same thing with knowing about God. Available po lahat ng mapa-commentaries man yan, mapa-doctrines man yan, or kung ano man na pertaining to God. Meron po tayong makikita. But knowing God is different. Kasi nagdi-devote tayo ng sarili natin dito. We are deepening our relationship with Him. Nag-google tayo ng oras. We invest our time, our life. No, just to know God. Kung nandoon po sa atin yung passion to really know God, every day is a process. No po, every day ay nagka-count doon sa journey natin kung paano natin nakikilala ang Panginoon. And the kind of knowing God is the kind that transforms lives and hearts. Kung talagang lumalalim yung ating pagkaunawa sa ating Panginoon, nagduduel tayo at nagdi-devote tayo ng oras, may nangyayaring transformation, may nangyayaring pagbabago sa ating buhay, sa ating puso. It is beyond intellectual understanding. So, these are the reasons why knowing God is very crucial. Bakit ba mahalaga na maunawaan natin, maintindihan natin, makilala natin kung sino ang Diyos? Unang-una na, eternal life.
So kagaya po ng example ko kanina, nung panahong hindi ko pa kilala ang Diyos, naiisip ko na pagka nawala na tayo sa mundong ito, or nawala na ako sa mundong ito, tapos na, wala na. But because of knowing God, dito po natin naintindihan na kailangan pala nating mas pag-igihan, mas ayusin ang buhay natin dito in accordance to His will, sapagkat we are looking forward to His reward. That eternal life na Kanyang ipagkakaloob sa atin. Amen. Second is true peace. Knowing God brings true peace that surpasses human understanding. So 4 years ago, kung saan na-experience natin ang pandemic, di ba? Lahat affected. Anxiety arise, yung doubts, yung fears, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero sa mga taong merong matibay, matatag na pananampalataya, paniniwala sa Diyos, merong totoong kapayapaan. No? Yung pagkakilala natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng true peace, it gives us a deep sense of security and purpose. Na kahit ano yung dinadaanan natin, dumating man yung pandemic, itinuloy natin. No? We keep on doing kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Magkaroon man tayo ng sakit, ilan sa atin dito ay naka-experience ng sickness. No? At it's unimaginable kung paano natin nalagpasan. It is only by the grace of God. Sa mga sandali na yon, and we evaluate, we assess yung situation, talaga namang dahil lamang talaga sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay naririto pa rin. And you know what, people of God, lagi ko po itong i-share kahit nung tayo ay merong mga Zoom mentoring, na yung nangyayari sa atin right now, tila ba nanonood ako ng isang pelikula na sinusundan ko kung ano yung sunod na chapter. Bakit? Kasi nung bago po mag-pandemic, ang mga declaration po natin, it is a season of harvest. Pero dineclare din po doon ni Pastor na nakita niya sa kanyang vision, there will be 2 kingdoms na mag-a-arise. Yung kingdom ng kaaway at yung kingdom ng Panginoon. And isa pa po sa mga declaration is yung, it is God who will connect us to those people who are in the higher places. It is God who will connect us and will bring us to the kings. At sa atin pong pagpapatuloy, parang napakabilis ng 4 na taon, no? 2000, nandun pa tayo sa Saudi Arabia, nandun pa ang church. And unti-unting nangyari. Dati, biruan nga lang Pastor, tumakbo ka na ganito para tayo sa barangay. And now it is happening. We have a platform right now sa barangay. At hindi na lamang po sa barangay ang meron. Nakaabot na po tayo ng City Hall. Amen? And kung paano po nangyari yung sinasabi ko na declaration, syempre ang tinitingnan ko po lagi, una, yung buhay ni Pastor. Bakit? Kasi mauuna po yan sa pastor natin, sa leader natin, kung ano po yung ating mga nagiging declaration. Sabi niya nga, even yung time na itinuturo pa lamang niya, sa kanya na, tinitingnan niya na rin yung sarili niya na how it is relatable, how it is applicable sa kanya. And yun po yung sinasabi kong binabantayan ko na nangyayari. So nung nagkaroon po ng ganong declaration, kung dati po ang nagiging exposure lang ay bowling, nagkaroon na ng golf. Doon po sa 4 years na yon. And yung mga tao po na kanyang nakakasalamuha doon sa golf, hindi po mga ordinaryong tao talaga. No, hindi po talaga mga ordinaryong tao. So doon ko nakikita na tama, it is really God who will connect us doon sa mga tao in higher places. Hindi lamang po doon sa personal na nangyayari na sabihin mo bowling, golf, even po sa ministry. Doon po sa 4 years na yon,
nagkaroon din po siya ng speaking engagement. Cebu po or Southern Leyte? Both. Di ba? Both pa. So dun ko po nakita, kaya sabi ko, para akong nanonood at nakaabang doon sa susunod na chapter. Sa sunod na kabanata. Kasi kung ano po yung dinideclare natin, bantayan natin, mangyayari yan. As long as we continue to obey God at gawin natin ng tuloy-tuloy kung ano man yung pinapagawa niya despite of the situations. Kasi it's really a journey. Nung makilala po natin ang Panginoon, He does not guarantee us a smooth sail. Hindi niya sinabi po na nung makilala natin siya, lahat smooth na, wala nang problema, wala nang challenge. Actually, mas lalo tayong naging aware doon sa mga challenges na pwedeng mangyari nung makilala natin ang Panginoon. Kasi mas naturuan na tayo alin ang tama, alin ang hindi. So yung mismong kilos natin, kailangan nating bantayan. Hindi kagaya dati, bahala, sige, go on lang. Hindi tayo aware doon sa... Hindi tayo masyadong concerned doon sa kung ano man ang ating ginagawa. Amen? So, Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So really, God gives us the true peace na kahit kailan na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. Hindi kayang ibigay sa atin ng anumang material possessions na meron tayo sa mundong ito. Third, understanding right and wrong. Nung makakilala tayo sa Diyos, ito po yung aking sinasabi, na mas nagkaroon tayo ng pangunawa sa kung ano ang tama at mali. And yun pong ating patuloy na pakikinig sa Panginoon, napakahalaga. Kasi kahit makilala na natin ang Diyos at naging programa na lang sa atin yung dapat nating ginagawa, how we devote ourselves, may tendency pa rin po na tayo ay magkamali. Kasi hindi tayo naging sensitive doon sa boses. At ito po yung sinasabi na habang tayo ay nagpapatuloy sa paglakad sa Panginoon, mas lalo tayong mas dumikit sa Panginoon. Dahil anytime, pwede pa rin tayong masway. Just like a tibag sa amin pong apis, no? That our true color will only arise kapag po tayo nailagay sa hot water. Kasi doon lalabas ang tunay nating flavor. Doon lalabas kung sino talaga tayo. Akala natin wala na tayong pride sa buhay natin. Akala natin naiayos na natin yung ugali nating magagalitin or yung temper natin, yung patience natin. But the moment na meron tayong situation and just like a tibag na tayo ilagay doon sa hot water, doon lamang lalabas kung sino talaga tayo. So napakahalaga that we keep on knowing God, that we keep on listening to God para po tayo ay very sync, no? Kagaya po ni Obed-Edom, 'di ba? So kung ako rin mismo nasasabing ikaw naman ang mag-uwi niyang ark, tatanggapin ko ba? Yung nakahawak biglang natupok ng apoy. So, ganun ba natin kadali na natatanggapin na tayo yung mag-uuwi ng ark? Pero dahil very matining ang boses ng Diyos kay Obed-Edom, tinanggap niya to and pinagpala siya ng Diyos. Amen. Fourth, guidance and direction. So same thing with guidance and direction. Napakahalaga po na patuloy yung ating pakikinig para lahat ng gagawin natin, we are guided by the Holy Spirit. Amen. We gain a clearer moral compass and are better equipped to navigate the complexities of life. So there are times na talagang mayroong mga decision tayong gagawin sa ating buhay na hindi natin kaya ng tayo lang. We need yung guidance, we need yung direction ng Panginoon. And do not be too spiritual din po that there are times
na ang Panginoon, kaya niya nga ibinigay sa atin ang ating pastor, ang ating leaders, kasi sila ang ginagamit sa ating buhay to guide us and really direct us para sa mga sitwasyon na nahihirapan tayong gawin. And this past week po, I am so glad and I humble myself to God kasi may mga tao po na nag-message sa akin, nag-usap kami. Kumbaga, they see me po as the one na nagbibigay sa kanila ng guidance, ng direction. And I thank God for that kasi hindi naman po ako yun. Hindi naman po yun strength ko or wisdom ko, kundi dahil din po sa Panginoon at kung ano po yung patuloy niyang itinuturo sa atin. So, yun po yung isa sa kailangan na magkaroon tayo, ang bawat isa sa atin, kasi merong misconception na porket leader natin sila, we think na sila lamang po ang responsible to have an impact doon sa kanilang mga ka-groupings or sa kanilang mga ka-life group. Or parang ipinagkakatiwala na natin, bahala na dyan si Brad Wine. Bahala na dyan si Kuya Jean. Kasi sila naman yung mga leader. Sabi ko nga po sa aking mga ka-life group nung pong kami ay nagkaroon ng recreational activity last week. Sabi ko, bawat isa sa atin ay tinawag na leader. Hindi lamang ako na dahil ako yung leader niyo, kundi naisip niyo ba na sa pamilya niyo, bakit kayo ang nasa church? Within your, doon sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho, kung ang mga kasama man natin ay wala sa ganitong gawain, wala sa ganito, do we really think or ask na bakit tayo ang naririto at bakit tayo ang nakakarinig? So, in that manner, maging ang bawat isa sa atin, kahit hindi leader ng life group, we are leader of our own dominion. No? Doon sa lugar na ginagalawan natin, sa pamilya natin. Diba, kung iniisip natin, bakit wala yung mga kapatid ko dito? Bakit wala yung mga magulang ko dito? Bakit ako yung narito? Kasi tayo yung tinawag ni God to lead. No? And to share. To share yung word ng Lord sa kanila para makakilala din po sila. Amen. So, what is our eternal purpose? No, papasok po tayo sa ating eternal purpose. The answer is to glorify God. And when we say to glorify, it means to make Him known. Not to glorify na akala po natin, we glorify God, yun nga, yung sabi ko kanina, na kapag ka nagpe-praise tayo, nagwo-worship tayo, kumakanta, sumasayaw kay God, it is the only time that we glorify God. No po. No? Kasi ang totoong ibig sabihin ng to glorify is to make Him known. Kaya ko rin po sinabi kanina na yung knowing God at yung making Him known ay hindi pwedeng paghiwalayin. Our eternal purpose is to know this great and mighty God and make Him known. Pakinggan niyo po itong statement po from Apis. Sabi po dito, that world evangelism is express will of God. Spiritual redemption is the demonstrated activity of God. And the salvation of souls is the human event that brings greater glory to God. Amen? So it's really how we will be able to win souls. No, yun po yung magbibigay ng greater glory sa Panginoon. No, of course, gusto ng Lord na makita niya na maayos yung buhay natin in everything that we do. Mapatrabaho man yan, mapakareer man, or yung totality of our life. But then again, the one that will bring greater glory to Him is when we share yung kanyang word po doon sa iba. And it doesn't stop there. Hindi po siya natatapos doon. Hindi po kapag ka
na i-lead natin ng acceptance prayer ang isang tao, or kapag na-share natin once or twice or thrice, it is not enough. Alam niyo po kung ano ang dapat? To disciple them. To really disciple them. Now, sabi nga po in Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name and whom I created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. And 1 Corinthians 10:31, therefore whatever you eat or drink or whatever you do, do all things for the glory of God. So sabi dito, kahit anong ginagawa, ang ibig sabihin nito, kahit anong ginagawa, kumakain man, umiinom man, whatever we do, nandoon yung salita ng Panginoon. Amen. Sabi nga, kaysa ang pinag-uusapan natin ay Batang Quiapo, no? Pag-usapan natin yung mensahe ng Panginoon at ano yung, paano natin siya mai-relate sa atin. Kasi I believe po, doon sa isang mensahe, let's say mensahe ng Sunday, though hindi naman natin talaga yan makakapture lahat, pero meron po dyan na talagang mag-i-strike sa atin at maiisip natin na itong word na to or itong message na to, ito yung dinidil sa akin ni God. Ang nakakalungkot po, yung matapos yung oras natin na hindi tayo naging aware or hindi natin na-capture kung ano yung gustong ipahayag sa atin ni Lord. No? So the word glorify means to make Him known. At ito po yung recent quotation na na-share po sa atin ni Pastor. Glorifying God goes beyond our good deeds and material possessions. It involves living a life that actively shares Christ and spreads His word to others. No, ibig sabihin, yung pag-glorify natin sa Lord, hindi ito yung alam niyo po yun, yung mabuting gawa natin, or yung ating lahat ng possessions, material possessions na meron tayo, kundi aabot tayo doon sa panahon na yung pagbabahagi po natin kung sino po si Christ, yun po ay active. No, sabi nga, actively shares and spreads His word to Christ. Paano ba mag-i-spread? Of course, we keep on sharing dapat. Hindi pwedeng, okay, nag-share na ako doon, tapos na. Paano mag-spread? Diba, mag-i-spread yon kung we keep on talking, we keep on sharing, we keep on discipling. Yun pong, especially those po na naipagkatiwala sa atin. And ito pong mga panahon nito, na ito, alam niyo po ito yung mga word na talagang nag-rerema or yung buhay na buhay po sa ating patuloy na paglakad. Una, breaking out from our comfort zones. Really breaking out from our comfort zone. Second is passion. Third is intentional. No, yung intentional po, hindi ko na lang siya dito naririnig dito sa church, maging sa work, maging sa lahat ng areas, lagi ko naririnig, we have to be intentional. We have to be intentional. At ang nakakalungkot po, kung if we are already informed, we are already aware na kailangan tayo maging intentional and we still do nothing about it, ibig sabihin, taglay natin yung KKK. Remember KKK? Kayabangan, katigasan ng ulo, katamaran. So kung itinuro na sa atin na we have to change, we have to break from our comfort zone, we have to break every limits, at hanggang ngayon ay ganun pa rin tayo, alam nyo na kung anong meron tayo. No, wala na yung iba pa, yun lamang tatlo, yung KKK. So yung one of the example po nung breaking out, so makita nyo po kanina, baka po yung iba nagulat, si pastor ang nag-worship lead.
Talaga ba? Bakit parang nga ngayon ako nakakita ng pastor na nagli-lead? No? So makita niyo po, we are serving a limitless God. Amen. So tayo, it's really yung battle ng mind natin eh. At masyado tayong yung ating mindset na dapat si pastor, siya lamang yung sa pulpit, siya yung mag-share, may mga naka-assign naman to do the worship leading. Pero ano po yung pinakita ni pastor kanina? He models kung paano po na walang limit doon sa ministry that we have. Especially, we have that talent, we have that skill, we have that capacity to do it. Hindi, ikaw Kuya Raymar, dyan ka lang sa base. Kang alis dyan. No? Ikaw, Kuya Kale, sa keyboard ka lang. So, hindi. No? So, ano po yung kasunod niyan? Wala na tayong excuse. Wala na tayong excuse. Ipinakita na sa atin ni Pastor that it is possible. No? Kung talagang gugustuhin natin and meron tayong willingness, we can do it. Alam nyo nga po, yung pong nangyari, they are, volonturo na. So, alam nyo po, isa rin po sa personal experience, sabi ko nga po sa worship team, ako naman ay hindi talaga singer. No, ang aking ang boses ay pang dito laang sa atin, sa church. Pero may nangyari po na dahil ang Ate Kayla ay nasa sa Leyte na, nung nagkaroon ng anniversary sa barangay. So, hindi ko rin ma-imagine, ako yung maglilid doon, syempre, yung pangamba na yung boses, yung lahat. Kasi nga, we are not expert naman to do it. Pero sabi ko nga po, yung word na buhay sa akin that time, to those who humble themselves, yung greater grace ni Lord, ibibigay niya. Amen? Just do our part. Ang naging part po natin doon, ako personally, syempre, pinaraktis naman po natin yung song, sinaulo naman po natin, and we give our best naman to really go out doon sa comfort zone na kung hindi ka nagtatatalon dito during worship or hindi ganun kaano yung sigaw mo. So, we did it naman doon. No, and makita mo talaga yung grasya ng Panginoon. Naging successful naman, naging smooth naman. So nangangamba din po ako that time. Wala ang Kuya Jem, wala ang Kuya Jason. Ang naiwan lamang ay ang Kuya Shama. And ang kasama po namin mga bata, Kuya Lemuel, Kuya Jimboy. So, syempre, tapos, pumunta kami ng maaga para matest na nila yung instrument. So, though ako, as their leader, kaba-kaba din naman, dahil baka nga kung anong mangyari, and encourage them also na huwag mahihiya, huwag matatakot. Diba? And praise God, glory to God. Doon ko po nakikita na talagang alam naman din ni Lord kung hanggang saan yung kaya natin, pero pag nakita niya yung willingness, obedience natin, He will really back up us up, di ba? Siya yung nasa sa likod natin para maging maayos lahat. Amen. So, yun po yung isa. And, so I would like to share also yung 2 points po about our eternal purpose. Of course, the commission of the church is Matthew 28 verse 18 to 20. Amen. Alam ko po, paulit-ulit na nating naririnig, no? Na go therefore and make disciples. These are the 2 points. First, our purpose is a command of God. No, it is a command of God. When Jesus said, go therefore and make disciples, He was giving us a command. Wala po tayong option. This is not an option. It is not something we can give or take. But it is a mandate from God to every believer. So nung tayo tawagin ng Panginoon at tayo naririto tayo, wala tayong excuse, wala tayong option, hindi tayo pinapipili ni God. Kasi yung pag-disciple natin is a command. At kami po bilang mga leader ninyo, of course we are not perfect yet. Lahat po tayo ay nasa process of perfection. At kami po, bago po namin ilapag sa aming mga life group, sa amin pong mga handle, kami po yung
Kami po yung una na minomold, sinishape ni Pastor, ni Sister Ken. No, bago po kami maglapag ng ano dyan. Kaya kung iniisip nyo, ito namang leader ko na to, kung ano-ano namang ipinapagawa, ganyan. So bago pa po mapunta sa inyo, dinaanan na po namin. No? So it is a command. At ito po yung isa sa naging question ko during our fellowship po with Pastor and Sister Ken. Sabi ni Pastor na nagmarka sa akin, sometimes we have to command. We have to command na, especially those na kasama na natin for how many years. No? Kasi yung pag-command natin, it will also pull us up Yun pong mga ganong situation din yung makakatulong sa atin to mature. Kasi hanggat, sabi nga po natin, itong panahon na to, napakarami ng teachings, napakadami na principles. Halos naririnig. Baka minsan iniisip nyo, hindi ko na alam kung anong aking uunahin sa dami. Pero this time, God called us to really apply and execute kung ano po ang dapat. And alam nyo po kaya, even po yung aming mga pag-aaral nga sa APIS, kaya sinasabi kong parte to ng movie. Kasi yung pinag-uusapan namin sa APIS right now about kingdom covenants, about how we will do intentionally, yung pag-reach out. No, yung pag-reach out. So yung tatlo po pagdating sa discipleship is yung tatlong traits na kailangan nating makita is yung teachable ba yan? May heart capacity ba yan? Tapos, available ba yan? So, yan yung mga bagay na kailangan nating tingnan. And naituro po sa atin before na sa relationship ng mentor-disciple, it is the disciple who must pursue. Right? Who must pursue. Pero ang take ko po dyan right now is, doon sa mga old, we can apply po. No, we can apply that it is the disciple who must pursue. Pero sa mga bago, it is us, tayong mga leader, ang kailangang mag-pursue at mag-reach out. Kaya nga intentional na gagawin. Kasi we have to be relational and build yung talagang relationship doon sa tao. Yung moment or yung panahon na meron na siyang relasyon sa atin, saka pa lang yan matututong makinig. Diba, kagaya nung na-share sa atin before, we cannot trust someone whom we do not know. Paano tayo magtitiwala at paano tayo maniniwala sa tao na hindi naman natin kilala? So relationship, build relationship and be intentional in doing it. The second po is, this mission is a demand to go. Diba ang una, our purpose is a command of God. Second, this mission is a demand to go. So ibig sabihin, we as Christ ambassadors, nung sinabi ng Diyos na go therefore and make disciples, ang make disciples is the command. But the little word go, it tells us how to do it. So pag sinabing go, tayo ang pupunta, hindi tayo ang maghihintay. Right? Kagaya ng mangingisda, siya ang hahanap. Saan niya ilalaglag yung kanyang lambat para siya ay makahuli. So same thing with us. To win souls, we must simply go after them. We must go after them. It is not enough to simply pray for souls to be saved. It's very cliche na lagi nating sinasabi, we will pray for you. We will pray for those na hindi pa nakakakilala. Pero yung sinabi ng Lord na go, ibig sabihin pala, tayo yung pumunta. So ibig sabihin, tayo yung magiging intentional, sasadyain natin. It is not enough to simply live a good and godly life before people hoping that your good testimony will point men and women to Christ. To win souls, we must go after them. It is written po in Luke 14:21-23 and Romans 10:14-15. So see, no? Una, I would like to give emphasis po dito sa 2 points na to. Una, our purpose is a command of God. It is not an option. It is a command.
So we have to obey. Second, this mission is a demand to go. When Jesus said go, we have to move. We have to go after. Doon po, sabi nga, ang dami ng iha-harvest. Tinatawag yung mga kailangang mag-harvest. Kailangang mabuild yung mga mag-harvest. Kasi napakalawak ng gawain ng Panginoon. Amen. So, for my conclusion, the call to know God and make Him known is a challenge and a privilege. It requires a willingness to step out of our comfort zones, to embrace the unknown, and to trust Him alone. Again, the call to know God and make Him known is a challenge and a privilege. It requires a willingness to step out of our comfort zones, to embrace the unknown, and to trust Him alone. Come on, people of God, let's rise up and let us pray. Oh Father, we praise You. We give You glory. We give You honor, oh God. Lord, we thank You for this morning that You have given us. Maraming salamat, Panginoon, sa Iyong mga salita na Iyong ibinigay sa aming mga buhay sa mga oras na ito, oh God. Truly, Lord, knowing You is not enough. Hindi lamang enough na makilala Ka namin sa aming mga buhay, kundi patuloy Ka naming maipakilala sa bawat taong nasa aming paligid, sa mga taong aming nakakasalamuha, O God. For making You known, Panginoon, is a way of glorifying You, Lord God. Na patuloy Ka naming maibahagi intentionally, O Lord. Especially to those who are lost, Panginoong Diyos. Lord, aming dalangin na ang bawat isa sa amin ay patuloy Niyo pong palakasin, O God. That as You command us, Panginoon, to go, we will go after those souls, O God. At gaya, Panginoong Diyos, ng vision na Iyong ibinigay sa aming sambahan, that we are a family church, O God, na kami, Panginoon, ay magsiserve sa aming community, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat platform, bawat privilege, Lord, na Iyong ibinibigay sa aming mga buhay. Truly, knowing You and making You know, Panginoon, is a challenge and a privilege. Pero naniniwala kami, Panginoon, that by Your grace, na siyang ibinibigay Mo sa aming mga buhay, patuloy po namin itong mapapagtagumpayan. Oh, we praise You, God. We give You glory, we give You honor, Lord. Tangi sa Iyo lamang ang buong kapurihan, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name.